Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Peter 1 verses 14 hanggang 16. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayo magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Personal holiness o kabanalan. Pag-usapan po natin yan. Kadalasan po pag binabanggit po yung salitang banal or kabanalan, marami sa atin ang natatakot kasi sabihin ng iba, naku baka lumagpas na ako sa langit. Yang subject na yan, bihira po na pag-uusapan, even sa mga simbahan po, bihirang natatalakay, Pero alam niyo po na sa Biblia po, mahalaga na makita natin na binibigyang pahalaga po yung pagiging banal. Kasi dito po sa teksto na binasa po natin, sabi rito, kung tayo'y mga masunuring anak ng Diyos, dapat daw po hindi tayo umaayon sa mga masasamang pagnanasa na ginagawa ng mga tao na nasa sanlibutan. Na ginawa rin natin noon. Kaya nga tayo tinawag na mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Dapat maging iba na po tayo. At ang sabi diyan, Diyos mismo ang pumili sa atin. Siya ay banal. At dapat tayo rin ay magpakabanal. At yan po ay command sa Biblia. Tandaan nyo po, pag sinabing command, dapat sundin natin. Ang sabi po, nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So malinaw po, na dapat po talaga pag-usapan yung holiness. Siguro, isa sa dahilan kung bakit lumaganap talaga ang kasamaan sa ating pong lipunan ay dahil bihira na ngang talakayin ito pong kabanalan. So ako po, ang aking pong pananaw sa buhay, para magawa ko ang isang bagay, kailangan po maintindihan ko yung purpose kung bakit ko gagawin yon. Kaya tanungin natin yung ating sarili, bakit kailangan akong magpakabanal? So unang-una po, dahil tayo po'y originally, we are created in the image of God. So kung naalala po ninyo, yung ating pong mga magulang, si Eva at Adan, nilikha ng Diyos, nakalarawan niya. So in other words, tama yung sinasabi ni Apostle Paul doon sa Ephesians chapter 4 verse 24, na kapag tayo po ay sinilang na muli sa Espiritu, ang sabi diyan, dapat ninyong isuot ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay. Kumbaga, yun palang original material natin. Dapat po, holy tayo. Kita po ninyo ang ginawa po ni Satanas, pinapababa niya yung pagtingin natin sa ating sarili. Gusto niya na wag natin tignan yung ating sarili na banal. Gusto niya tignan natin yung sarili natin mas mababa. Kaya minsan makakarinig ka ng mga sinasabi na, ay naku, ba't yung taong yan? Asal hayop. Yung iba pa nga sasabihin, asal demonyo. Tuwan-tuwa po si Satanas noon. Kasi napababa niya yung pong kalagayan ng tao. Pero alam niyo po, kung makikita lamang natin, madidiscover natin na originally tayo po ay nilikha ng Diyos na kalarawan niya, na dapat mahayag sa atin yung matuwid at banal na pamumuhay, ay dapat po sumang-ayon tayo doon, lalo na sa ating pong mga ginagawa sa buhay na ito. Kaya tingnan po ninyo na kayo po ay created by God in true righteousness and holiness. At kaya po ninyong magpakabanal kasi originally ang tao po ay nilikha ng Diyos na taglay-taglay yung pong image niya. Pangalawa po na mahalagang makita natin, as a testimony, dapat po ipakita natin sa mundo na we belong to the Lord sa pamamagitan po ng ating pamumuhay. Sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 19, ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos at dooy nakatatak. Nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na Kanya at ang bawat nagsasabing siya'y sa Panginoon ay dapat lumayo
sa kasamaan. Kasi nga po sa panahon natin ngayon, madaling gamitin yung salitang Christian. Pero ang magpapatunay pala na tayo'y tunay na Kristiyano, ano po, ay yung namumuhay po tayo sa kabanalan. Kaya hamon po sa atin yan, ano po, kung talagang pinagmamalaki na natin na tayo'y Kristiyano, tayo'y kay Lord, ano po, nagsiserve kay Lord, ano po, tayo born again Christian, dapat po, pag sinambit natin yung pong salitang Kristiyano, makita sa atin yung kabanalan, yung pong sinasabi ng text na ito. Pangatlo pong dahilan ay yung para maging kagamit-gamit po tayo sa Panginoon. Kasi sabi po rito sa 2 Timothy chapter 2 verse 21, ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisigdang natatangi, malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Gusto mo bang gamitin ng Panginoon, kapatid? Ito minsan na-overlook ng iba. Kaya hindi sila nagiging successful sa ministry o sa kanilang ginagawang paglilingkod. Again, yung pong kabanalan. Kasi dito ang sabi po, yung lumalayo sa kasamaan, ang sabi po ito ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Magiging useful vessels po tayo sa ating Panginoon. Ano po kung tayo po ay namumuhay ng may kabanalan. So hamon po sa atin yan. So tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat muli sa umagang ito ay pinaalalahanan mo kami na mahalaga pala ang kabanalan at ang tao na nalikha sa iyong larawan, Panginoon. We were created in your image and likeness, Panginoon, in true righteousness and holiness. Dapat po ay manumbalik kami doon po sa kalagayan na yun. At alam ko po, Panginoon, ang panawagan mo sa lahat ng mga Kristiyano na nagsasambit ng iyong pangalan ay dapat mamuhay ng may kabanalan. Salamat din, Panginoon, na magiging kagamit-gamit pala kami kung kami po ay namumuhay ng may kabanalan. Nawa ilagay namin sa puso namin ang mga katotohanan ito upang kami ay higit na maging productive po sa buhay na ito. Salamat po. Yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.